Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ialay natin ang misang ito para sa ating mahal na ina. Mahal na Birhen ng Nazaret, hilingin natin ang panalangin niya at hilingin natin tayo matuto rin sa halimbawang pinakita ng mahal na ina, lalo tikit ang pananampalataya niya. Upang tayo maging marapat sa misa, alina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan kasama ang ating mga mahal sa buhay, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ating ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon para sa ating mga kapatid na OFW, para sa mga may sakit, para sa mga tumutulong sa ating simbahan, ang patuloy na pagbuti ng kalagayan, ina Yonsha, Farah, Mr. Terry, Father Jack, Father Luciano, Dina, Lerma, Tora Baby, Alona, Juliet, Ruti, Tomas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makapapahid ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Nazaret, ang Ina ng Diyos. Para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya.
bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos habang inihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala rin ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinangat nila'y lunsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lunsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang pagiging lahi nila. Naniniwala silang muling mabubuhay ang Diyos, si Isaac, at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya ay maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas na malalaking alo ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro," anila, "di ba niyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangkikilalas. At nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Maliwanag po na faith, pananampalataya, pananalig, ang isa sa pinakamensahe ng mga pagbasang narinig natin sa araw na ito. At base nga po sa ating mga readings, sinasabi sa atin ang pinaka-basic na definition ng faith, pananampalataya o pananalig. At ito ay yung paniniwala natin sa salita ng Diyos, sa sinabi niya sa atin, sa mga pangako niya sa atin. Ilang beses ko na rin narinig sa mama ko yung expression na, "Tindi naman ang sampalataya mo sa kanya." Halimbawa, sa tatay ko, "Tindi naman ang sampalataya mo sa ama mo." And what she meant was, kung ano yung sinabi ng tatay ko, inaari ko agad na totoo. Kahit na hindi pa ako sigurado kung paano naging totoo o kung paano magiging totoo. Kahit hindi pa ako nag-iimbestiga ng papaano, inaari ko agad na ang mga sinabi ng tatay ko ay totoo. Yun yung ibig sabihin ng mama ko sa expression, "Tindi naman ang sampalataya mo sa tatay mo." Ganun kasi ang pananampalataya. Ganun ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Nang sabihin sa kanya ng Diyos, "Malis ka dyan sa kinilalagyan mo, pumunta ka sa bayang ipinangako ko sa iyo." Sabi dito, umalis agad si Abraham. Bagamat hindi niya alam kung saan ang kanyang patutunguhan. And imagine that, komportable na siya sa kanyang kinalalagyan. Okay na siya, established na siya. And yet, inutusan siya ng Diyos na umalis sa comfort zone niya para maranasan ng discomfort sa ibang bayan na hindi naman niya teritoryo, na dayuhan siya. Imagine that. Pero sumunod siya sapagkat pinananaligan niya yung pangako ng Diyos sa kanya kahit hindi pa niya alam kung paano ito matutupad talaga. Pananampalataya din ang dahilan kung bakit naniwala siya at ang kanyang asawang si Sarah na magkakaanak pa rin sila kahit na siya'y at sila'y napakatandaan na. And later on, pananampalataya pa rin ang dahilan kung bakit nagawa ni Abraham ang pinakamahirap. At yun ay ang ialay si Isaac. Napakahirap po nito sapagkat si Isaac na lang ang meron siya. Kung makakakanta nga lang yan, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang si Isaac. Kakantahin niya yan. Kakantahin ni Abraham yan. And besides, paano matutupad yung pangako sa kanya ng Diyos? Nadadami ang lahi niya, sindami ng mga bituin sa kalangitan at ng mga buhangin sa dalampasigan kung ang kanyang kaisa-isang anak ay kukunin pa. Diba? Paano matutupad yung pangako sa kanya? Pero dahil sumasampalataya si Abraham sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sumunod siya. That is faith.
Kaya nga, ama ng pananampalataya si Abraham yun ang matibay, solid, totoong pananampalataya. Yung bang kahit wala pang nangyayari at kahit wala kang nakikitang malinaw na resulta, patutunguhan ng lahat, sumusunod ka sa Diyos sapagkat alam mo na ang kanyang salita, ang kanyang pangako sa iyo ay matutupad dahil siya ay maaasahan at tapat. Samantala, narinig naman po natin sa ating ebanghelyo ang pag-question ni Kristo ng pananampalataya ng kanyang mga alagad o disipulo. Anong sabi niya? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Chinek ko po yung English version. I'm happy kasi halos ganun din. Do you not yet have faith? Wala pa ba kayong pananalig? Bakit ganun yung tanong ng Panginoon? Okay, ano po ba yung basic definition ng faith? Paniniwala ng sinasabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay magkakatotoo. Sipin po ninyo, bago ang tagpong ito na binagyo ang bangkang sinasakyan ni Kristo at ang kanyang mga disipulo, nasaksihan nila kung papaanong kapag sinabi ni Kristo, nagkakatotoong talaga. Pag sinabi ni Kristo sa kahit anong may sakit, gumaling ka, makakita ka, mabuksan, makadinig, lumakad ka. Gumagaling, di ba? Pag sinabi ni Kristo sa masamang espiritu, lumayas ka, lumalayas, di ba? Nang sabihin niya sa kanyang mga disipulo, pakakanin natin ang libo-libong mga taong ito. Napakain nila, di ba? Sabihin ni Kristo sa patay, mabuhay, nabubuhay, di ba? Nasaksihan nila kung paanong maasahan ang salita niya. Kaya't ang tanong niya, wala pa ba kayong pananampalataya? Para bang sinasabi niya, wala pa ba kayong pananampalataya sa salita ko? Sa kabila ng lahat ng mga nasaksihan yung pag sinabi ko'y nagkakatotoo, ito kasi, bago ang tagpong ito, in fact, bago pa sila sumakay ng bangka, anong sabi ni Kristo? Tumawid tayo sa ibayo. O di ba? Sa salitang iyon ng Panginoon, epektibo na yon. Sa salitang iyon ng Panginoon, pangako na yon. Sa salitang iyon ng Panginoon, matutupad na yon. Tamang nalagay sila sa napakahirap na sitwasyon, pero dapat pinanghawakan nila ang sinabi ng Panginoon bago pa man sila malagay sa isang mahirap na sitwasyon. Tumawid tayo sa ibayo, makatatawid sila ano man ang mangyari sa kanila sapagkat kailanman hindi nila nasubok ang Panginoon kapag sinabi niya, ilista mo na, i-claim mo na, mangyayaring talaga. Bakit nila pinagdudahan yon? Hindi pa naman sumablay sa kanyang pangako o hindi pa man naman hindi tumupad sa kanyang pangako ang Panginoon. Minsan may mga nagtataka sa atin kung bakit nanghihina ang pananampalataya natin. Madalas ko itong ma-encounter kapag may nagka-counseling. Kung bakit nawawala ang pananampalataya natin. Ito yung sagot doon. Hindi natin pinanghahawakan talaga ang salita ng Diyos o mga pangako sa atin ng Diyos. Pangako o salita ng Diyos tulad ng hindi niya tayo pababayaan. I will be with you always until the end of time. Pangakong tulad ng malimot man tayo ng ating ina, hindi niya tayo kakalimutan. Pangako tulad ng kailanman hindi magtatagumpay ang kasalanan sa kabutihan. Ang ibig sabihin nun, kailanman walang problema ang hindi natin kakayaning lampasan. Pangako tulad ng tayo aakain niya sa mainam na pastulan. Pangakong tulad ng ipagtatanggol niya tayo sa ating mga kaaway, even to the point of blessing us in front of our enemies. Ito yun. Ito yung sagot. Hindi natin pinangahawakan na totoo ang mga pangakong ito. Kaya nababawasan, nasisira, nawawala ang ating pananampalataya kay Kristo. Para saan pa't sinasabi natin, salamat sa Diyos kapag nakakarinig tayo ng mga pagbasa sa tuwing tayo nagsisimba. Para saan pa't sinasabi natin, pinupuri ka namin Panginoon Jesucristo sa tuwing maririnig natin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kung hindi naman tayo naniniwala sa mga salitang ito, para saan pa't nagpapasalamat tayo at nagpupuri tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kung hindi naman nating paniniwalaan ang kanyang mga salita. Mga kapatid,
Nagpapasalamat tayo sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinupuri natin ng Diyos sa bawat pagpapahayag ng Ebanghelyo sapagkat kiniklaim na natin agad-agad na ang lahat ng ito sa buhay natin, sa pamilya natin, ay magkakatotoo. Yun po ang pananampalatayang hinihingi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung panaligan natin, kahit di pa natin nakikita, kahit di natin alam kung paano, ang mga pangako niya, ang salita niya, upang manatili ang ating pananampalataya sa Kanya. After all, kung sa tao nga sumasampalataya tayo, kung sa salita nga ng tao, naniniwala tayo, sa tao na po pwedeng magkamali o manloko, naman, mas dapat nating gawin sa Diyos yan. Mas dapat natin siyang sampalatayanan sapagkat ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ay hindi magkakamali at manloloko kailanman. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Sumasampalataya ako sa salita niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Hindi ka po pwedeng magsinungaling. Napakamakapangyarihan mo, pero isang bagay ang hindi mo kayang gawin. Ang lokohin ako. Ang magkamali sa mga pangako na binitawan mo sa akin. Mula ngayon, pangahawakan ko ang katotohanan ito. Pasensya na, Panginoon, kung may mga pagkakataong nagdududa ako, dala lang ito ng mga pagod at hirap na naharanasan ko. Pero babangon at babangon ako, kakapit at kakapit ako sa iyo, sa salita mo, sa mga pangako mo, sa mga pinaniniwalaan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos, kapatid. Hindi pa man i-claim mo na, hindi pa man panghawakan mo na, siya ay muling babalik sa atin. Pupwedeng hindi sa panahon mo, pupwedeng hindi sa paraan na inaasahan mo, pero may magandang mangyayari sa'yo. Maniwala ka. May sagot siya. May biyayang ipagkakaloob ang Panginoon. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa pangako niya. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Ang pananampalataya ay pagtataya. Ang kaibahan lamang sa sugal. Hindi ka nagsusugal dito dahil sigurado ang panalo mo Kung lalapit ka kay Jesus, kung hindi ka lalayo, kung hindi ka magagalit, kung hindi ka magtatampo, kung hindi mo kukwestiyonin ang kanyang kalooban para sa'yo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. At makikita mo ito, marirealize mo ito, mararanasan mo ito kung lalapit kay Jesus. Hindi mauwi sa wala ang pananampalataya mo.
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakalanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen, ay magpagintapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birang totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo ng aming pamilya ay mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Sa amin na choice. Louis, Silito Persico Diosa, Michael Arsen, Benjamin Eli Jongas, So Maria, So Jose, So Irolito, So Eric, So Ben Oreo Iska, Alfredo Juliet, Alfredo Mark Ricky. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami
Lumaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Samang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na bira ng Lasalet at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Have Holy mercy, Immortal One. have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa pana ni Kristo, itunuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos may tuluyang matupad. Siya Mahal nawa. na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga kasama din natin through online broadcast of this Mass. Salamat sa inyong mga tinutulong din sa amin, sa lahat, sa inyong mga nagpupunta at tumutulong din sa inyong nakakayanan. Marami pong salamat dahil sa inyo nakapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, nakapag-maintain tayo ng ating simbahan, nakatutulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat sa inyo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.